Ang bango ng espresso at bagong lutong tinapay ang sasalubong sa iyo pagpasok sa coffee shop na ito. Ito ang paboritong lugar ni Jenica dahil ito ang tahimik na sulok niya sa gitna ng magulong Maynila. Ang kanyang buhay ay parang latte, mainit, pamilyar at may perpektong balanse. Nakaupo siya ngayon sa glass window kasama ang kanyang kasintahang si Renz. Ang sarap talaga ng kape dito, no? Sabi ni Renz sabay abot ng kamay ni Jenica sa ibabaw ng lamesa. Mainit ang pagkakahawak niya rito at puno ng pagmamahal. Oo naman, alam mo na dito ako tumatambay kapag kailangan ko ng kapayapaan. Lalo na't naputol ang linya ni Jenica. Tumingin siya kay Renz. Lalo na't malapit na nating simulan ang totoong buhay natin. Di ba sabi mo next year, titigil ka na sa pagrerenta at bibili na tayo ng sarili nating bahay, di ba? Ngumiti si Renz, yung ngiting nagpapatibay sa mundo ni Jenica. Oo naman Jen, sigurado na ako. Pinaghahandaan ko na rin yan eh. At tulang labis, kulang-kulang. Gusto ko na komportable tayo magsisimula ng pamilya. Niyakap ni Jenica ang braso ni Renz. Ito ang ideal life niya. Isang lalaking tapat. Isang komportabling tahanan, isang maliwanag na kinabukasan, walang drama, walang komplikasyon. Sabi ko na ikaw talaga yung forever ko. Dahil sa laking ginhawa na hatid ng linya ni Renz, napakagat-labi si Jenica. Pakiramdam niya nandoon na siya sa dulo ng pangarap niya, sigurado at walang duda. Sa gitna ng kanilang pag-uusap na iyon ay biglang may tumawag sa kanya. Isang boses na parang pamilyar na kanta mula sa nakaraan na matagal na niyang hindi napapakinggan. Jenica! Hoy, Jen! Agad na napalingon si Jenica na marinig ang tinig na yon. Tumindig ang lahat ng balahibo niya. Ang boses na yon ay boses ng alaalang inilibing na niya mula sa nakaraan. Sa pinto, nakatayo ang isang babae. May bitbit itong bag ng kamera. Nakasuot ng simpleng puting shirt at denim jacket. At ang buhok ay mas maikli pa kaysa sa huling pagkikita nila. Pero ang mata, yung mata na laging puno ng tanong at lungkot ay hindi nagbago. Ito si Ann. 5 taon. 5 taon silang hindi nagkita mula nang umalis si Ann para mag-aral at magtrabaho sa labas ng bansa. Ngayon ay para siyang multo na biglang nagpakita. Teka, Ann! Napatayo si Jenica, halos na itumba ang tasa niya. Lumapit siya at niyakap si Ann ng napakahigpit. Ang yakap na yon ay parang paghawak sa isang lifeline. Grabe ka, sabi ni ikaw yan eh. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na. Binitawan niya si Ann at pinagmasdan ito. Ngumiti si Ann, isang ngiting matamis pero hindi umabot sa mata. Nagulat ka no? Hindi ko rin pinlano. May project lang ako dito na long term. Sabi ko dadaanan kita at baka makita ko ang famous Jenica sa paborito nating cafe. Mabuti na lang at dumaan ka. Hinila ni Jenica si Ann at pinaupo sa tabi nila. Ann, si Renz nga pala ang boyfriend ko. At Renz, ito naman si Ann, ang best friend ko simula nung bata pa kami. Lumiwanag ang mga mata ni Renz. Hi Ann, ikaw pala yung laging kinukwento sa akin ni Jen. Yung lagi mong kasama nung elementary pa. Nice to meet you ah. Iniabot ni Renz ang kamay ni Ann. May ilang segundo bago tinanggap ni Ann ang kamay ni Renz. Ang ngiti ni Ann ay parang napilitan. Nice to meet you too, Renz. Buti na lang at may nag-aalaga na kay Jenica. May konting tensyon na biglang bumalot. Naramdaman ni Jenica yun pero ipinagkibit balikat niya lang. Baka pagod lang si Ann sa biyahe. Nagkwentuhan sila ng sandali. Naging masigla si Jenica pero si Ann ay tahimik. Lalo na kapag naglalambigan sila Jenica at Renz. Tiningnan lang niya ang dalawa at ang mata niya ay parang may sinasabing hindi kayang bigkasin ng kanyang labi. Nang paalis na si Ann, inabutan niya si Jenica ng isang papel. Isang printed photo nila noong mga bata pa. Nakasuot sila ng pantulog, magkatabi at nakayakap sa isang unan. Sa likod ng litrato ay may handwritten note. Ano to? Tanong ni Jenica. Hindi sumagot si Ann. Hinarap niya si Jenica at ang ngiti niya ay nawala. Ang titig niya ay malalim, punong-puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi pangkaibigan.
Walang nakatingin sa kanila. Jen, bulong ni Ann. Ang boses niya ay nanginginig. Jen, walang nagbago sa nararamdaman ko kahit kailan. Huwag mo sanang kalimutan yan. Hinalikan ni Ann sa pisngi si Jenica at umalis na. Napailing si Jenica habang hawak ang litrato. Ang OA naman ng babaeng yun. So dramatic ha. Ang buong buhay niya ay straight at ang kanyang pananaw. Ang pag-ibig ay lalaki at babae para kay Jenica. Hindi niya inintindi ang lalim ng sinabi ni Ann. Hindi niya kayang intindihin yon dahil ang buhay niya ay nasa panig ni Renz sa tahimik at komportabling hangganan ng kanyang kaalaman. Pero pag uwi niya ay binuksan niya ang closet at tiningnan ang litrato. Napansin niya ang handwritten note na nakasulat sa likod nito. Kung darating man ang araw na hindi mo na ako kailangan, alam kong hindi mo na ako mahal. Pero kung dumating ang araw na ako ang hanap-hanap mo, doon mo malalaman na tayo ang hangganan. Sa sandaling yon, naramdaman ni Jenica ang mabilis at madiin na pintig ng kanyang puso. Ito ang unang crack sa kanyang perpektong mundo. Pagising ni Jenica kinaumagahan, si Ann pa rin ang tumatakbo sa isip niya. Hindi na ang ngiti ni Renz, kundi ang titig ni Ann. Ang seryoso at matinding pagtingin na humabol sa kanya bago ito umalis sa cafe. Hawak niya ang litrato nila noong bata pa at parang narinig niya ulit ang boses nito. Walang nagbago sa nararamdaman ko, Jen, kahit kailan. Ano ba yan? Ay, ano bang drama to? Bulong niya sa sarili. Lumapit sa kanyang ate Lani na nagkakape sa kitchen counter. Matagal na siyang nakatira sa kapatid. Si Lani ang lagi nakamonitor sa emosyon ni Jenica. Oh, ano yung hawak mo? Tanong ni ate Lani sabay inom sa kape. Ipinakita ni Jenica ang litrato. Si Ann ate, nakita kami kahapon sa cafe. Umuwi na pala siya. Tumango si ate Lani. Oh, si Ann. Yung best friend mong parang anino mo? Akala ko pag umalis siya hindi na babalik. Tiningnan ni Lani si Jenica. Bakit parang may kalungkutan yung mga mata mo? Ay di ba dapat masaya ka na bumalik ang partner in crime mo? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Ay, ewan ko. Ay, parang ang bigat ng tingin niya ate. Tapos alam mo nung paalis na siya, may ibinulong siyang cheesy na linya. Parang ang lalim, alam mo yun? Parang hindi na lang kasi yun pang kaibigan eh. Ngumiti si ate Lani pero may bahid ng pag-aalala. Ay nako Jen, may mga pagkakaibigan na mas matindi pa sa pag-ibig. Kasi kahit anong iwas mo, sila yung nakakakilala sa'yo bago ka pa nag-make-up para sa mundo. Mag-ingat ka dahil baka yung malalim na sinasabi mo hindi lang sa kanya nang gagaling. Hindi na sumagot si Jenica. Ayaw niyang harapin ang salitang yun. Hapon noon na nakatanggap ang dalaga ng tawag mula kay Ann. Hello Jen, busy ka ba? Tanong nito sa malumanay na boses. Hindi, kakauwi ko lang galing sa meeting ko. O ikaw, anong balita sa'yo? May pakiusap sana ako Jen. Alam mo, nag-umpisa na yung photo project ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ito magiging kumpleto kung wala ang muse ko. Natawa naman si Jenica. Sira ang muse talaga. Sino ba yun? Yung magandang model na Koreana? Hindi ikaw. Ikaw yung muse ko, Jen. Gusto ko sana nakunan ka ng litrato. At ang tema ko ay Lost Innocence and Found Memories. Gusto kong ikaw maging mukha ng project ko. Ano, payag ka ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jenica para kay Ann. Isa lang itong project. Pero para sa kanya, ito ang pagkakataon para makasama ulit ang kaibigan na namiss niya ng husto. Ang kaibigan na bumuo sa kanya noong bata pa siya at bago pa man dumating si Ren sa buhay niya. Sure. Teka, kailan ba? Libre ako sa Saturday. So, saan ba tayo? Sa Sabado ng umaga sa lumang parke. Doon sa likod ng simbahan. Alam mo na, doon sa dati nating tagpuan. Dumating ang Sabado. Simple lang ang outfit ni Jenica. T-shirt at jeans. Na makita siya ni Ann sa parke, naghihintay ito, nakasandal sa isang puno. Hoy, ang tagal mo
Bati ni Jenica. Oh, wow! Ang ganda mo, Jen! Sabi ni Ann habang inaayos ang settings ng camera. Walang halong biro. Seryoso ito. Ay nako, bolera ka talaga. Halika na. Saan ako uupo? Agad nilang sinimula ng photoshoot. Para lang silang naglalaro. Pinatawa ni Ann si Jenica. Pinagawa siya ng pouty faces at dramatic poses. Nagbalik ang sigla nilang magkasama. Teka, doon ka, Jen. Utos ni Ann. Doon sa swing. Sa luma, yung may kalawang na. Doon ay umupo si Jenica. Sa pag-upo niya'y parang bumalik siya sa edad na 10. Pagtingin niya kay Ann, nakita niya matinding seryosong tingin nito sa viewfinder. Ngayon, tingnan mo ko. Pero huwag kang ngingiti ah. Gusto kong tingnan mo ko na parang ngayon lang tayo nagkita. Sumunod si Jenica. Tiningnan niya si Ann at sa pagtitig niyang yun, sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya ay nakita niyang isang emosyon na matagal na niyang hinihintay. Biglang ibinaba ni Ann ang kamera. Ang tingin niya kay Jenica ay puno ng pagkamangha at sakit. Ann? Bakit? Ang ganda na. Tanong ni Jenica dito. Lumapit si Ann. Humarap sa kanya at ang kanilang muka ay halos magkalapit na. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo ginagawa yan, Jen. Pero sa tuwing tinitingnan mo ko, parang wala akong ibang gusto kundi ang huminto ang oras. Natigilan si Jenica. Ang puso niya ay parang tumalon. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Ann. Ang bango nito. May iba. May kakaiba siyang naramdaman. Ano ko ba? Ang gulo mo talaga, Ann. Hindi ko maintindihan eh. Mahina niyang sagot. Agad namang umiwas ng tingin si Ann. Para siyang biglang natauhan. Wala. Sabi ko, ang gulo ng lightning. O siya, sige, break na muna tayo. Gutom na ako eh. Libre mo ako ng isaw? Umalis si Ann ng mabilis na para bang tumatakas. Samantalang naiwan naman si Jenica sa swing at nakatingin sa kung saan. Ang init na naramdaman niya kanina para bang may nag-aapoy sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa kaba ng pagkakaibigan. Kinumbinsi niya ang sarili niya. Ay nako, best friend lang yan, Jen. Best friend lang, okay? Si Renz ang gusto mo. Lalaki ang gusto mo, okay? Sabi niya sa kanyang sarili. Pero sa gabi, nang kausap niya si Renz sa telepono, tahimik siyang nagtanong sa sarili. Bakit kapag si Ann ang kasama ko, mas nararamdaman kong ako si Jenica? Yung dating ako na walang balat kayo. Ang first spark ay nangyari nung umamin si Ann. Naramdaman ni Jenica ang apoy na yon na makita niyang seryosong pagmamahal sa mata nito sa ilalim ng init ng araw. Ang pader na pinatatag ni Jenica ay nagsisimula ng gumuho. Ang photo exhibit ni Ann ang naging sentro ng gabi. Dinala ni Jenica si Renz. Magkahawak kamay sila. At si Jenica ay sinisikap na maging perfect girlfriend. Tumatawa, nagbibiro at ipinapakita kay Renz ang lahat ng suporta na kaya niya ditong ibigay. Wow, ang galing pala talaga ng best friend mo, Jen. Puri ni Renz habang tinitingnan ng isang landscape shot. Ay grabe, ang lalim ng kwento ng mga litrato niya. Nakangiti lang si Jenica pero ang mata niya ay hinahanap si Ann. Pagkakita niya kay Ann, may kasamang dalawang matatandang artist na pinupuri ang kanyang trabaho. Ang ganda ng tindig ni Ann, parang hindi na ito ang dating best friend na laging nakasunod lang sa kanya. Halika Renz, tingnan natin yung seri niya sa The Lost Innocents. Aya ni Jenica na parang may magnet na humihila sa kanya. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto. May 6 na litrato doon at doon natigilan si Jenica. Ang 6 na litrato ay may mga candid shots niya. Wala siyang alam na kinukunan pala siya ni Ann sa ganoong paraan. Ang isa ay nakatingin siya sa kawalan habang umiinom ng kape. Halos tulog ang mata. Ang isa naman ay nakanganga siya habang tumatawa. Ang huli, ang shot nila sa swing sa parke kung saan ang mata niya ay puno ng tanong. Sa ilalim ng bawat litrato ay may nakasulat. Hindi ito teknikal na deskripsyon, kundi maiikling mga tula.
Binasa ni Jenica ang nasa ilalim ng shot niya sa swing. Binabasa niya ito at naririnig ang tinig ni Ann na parang siya ang nagsasalita. Ito ang sandaling hinihintay ko mahigit 5 taon. Ang makita ka muli ng walang takot, ng walang harang. Pero sa tingin mo, Jen, ako ang hangganan. At ako ang takot na pilit mong itinatago sa isang pagtingin. Nagsimulang manginig ang kamay ni Jenica. Oh wow, ang ganda naman ng tula niya. Parang may pinagdadaanan na tugot sa buhay. Sabi ni Renz na oblivious sa emotion ni Jenica. Oo, may pinagdadaanan siya. Pabulong na sabi ni Jenica. Hinanap niya si Ann at hinila ito sa isang tahimik na sulok. Ann, halika nga. Kailangan nating mag-usap. Ano to? Tanong ni Jenica at ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. Tiningnan ni Ann si Jenica. Ang mata niya ay kalmado. Parang matagal na niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito. Nakita mo na? Hindi mo ba nakuha ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, Jen? Kalmado lang si Ann. Alam mo, wala akong maintindihan eh. Pwede ba diretsuhin mo ko? Bakit mo ba ako ginugulo? May rents na ako. Straight ako at kaibigan lang kita. Huminga ng malalim si Ann. Tumulo ang mga luha sa mata niya. Hindi luha ng pagsuko, kundi luha ng pag-amin. Hindi, Jen. Hindi mo ko kaibigan. Mahal kita simula pa lang ng mga bata tayo. Ikaw lang yung hinahanap-hanap ko. Hindi bilang kababata, hindi bilang partner in crime. Bilang ikaw. Ang babaeng gusto ko mahalin at makasama habang buhay. Napaiyak si Jenica pero hindi luha ng awa, kundi galit at pagkalito. Ano bang sinasabi mo ha? Hindi maaari, Ann. Magkaibigan lang tayo. Yan ang hangganan natin at ayoko na lumampas pa dyan. Hinawakan ni Ann ang kamay ni Jenica. Tumingin ka sa mga litrato mo, Jen. Makikita mo kung paano ka tumatawa, kung paano ka tumitingin sa akin. Ako nagpapalabas ng tunay na Jenica. Ang hangganan mo ay hindi ako. Ang hangganan mo ay ang takot mo na maging totoo dyan sa sarili mo. Binitawan ni Jenica ang kamay ni Ann. Wala kang alam. Tama na. Umalis ka na lang ulit at huwag mo na akong balikan. Hindi mo ko kailangan balikan dito, Ann. Tumakbo si Jenica palabas ng exhibit. Pag-uwi ni Jenica, nandoon si Ate Lani. Nakita ni Ate Lani ang pamamaga ng mga mata niya. Tahimik na binigyan ni Lani si Jenica ng isang yakap. Oh, ano yan? Nag-break ba kayo ni Renz? Tanong ni Ate Lani. Umiling naman si Jenica. Hindi ate, si Ann eh. Umamin kasi siya. Mahal daw niya ako. At alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Naguguluhan ako. Parang ano, Jen? Parang, baka totoo nga yung sinasabi niya. Baka hindi talaga ako masaya sa safe na buhay ko. Baka may hinahanap-hanap ako na hindi kayang ibigay ni Renz. Hinawakan ni Ate Lani ang mukha ni Jenica. Jenica, nakita ko kung paano mo tiningnan si Ann at kung paano ka tumawa kapag kasama mo siya. Parang nagpa-flashback ang pagkabata niyo, di ba? Alam mo ba nung bata ka, mas madalas kang mag-smile kapag si Ann ang kasama mo. Mas malawak yun. Hindi yan pag-ibig, ate. Pagkakaibigan yun. Ganun ako sa best friend ko eh. Napabuntong hininga si Ate Lani. Alam mo, Jen, huwag mo nalukuhin yung sarili mo. Kung ganyan lang na best friend lang pala ang tingin mo dapat hindi ka nagagalit at umiiyak dahil lang sa umamin siya. Alam mo dapat tinawanan mo na lang yun. Pero alam mo ang nangyayari? Galit ka ngayon dahil binasag niya ang pader na itinayo mo. Ang hangganan mo ay hindi sa pagitan mo at ni Renz o ni Ann, kundi sa pagitan mo at ng totoo mong nararamdaman. Ang mga salita ni Ate Lani ay parang hammer na dumurog sa huling pader na itinayo ni Jenica. Ang sakit ng pagkalito ay mas matindi pa sa sakit ng pag-ibig. Kinabukasan, lumayo si Jenica.
Nag-leave siya sa trabaho at nagpunta sa isang isolated beach resort sa probinsya. Solo. Kailangan niyang hanapin ang sarili niya at gawin yun ng walang impluwensya ni na Ann at Renz. Gabi at nakaupo si Jenica sa buhangin. Nakatingin sa alon at naaalala niya ang lahat. Gusto ko na komportable tayong magsimula ng pamilya. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yan, Jen. Pero sa tuwing tinitingnan mo ko, parang wala akong ibang gusto kundi ang huminto ang oras. Naririnig niya sa kanyang isipan ang mga katagang binitawan na yon ni Renz at Ann. Para malibang ay sinubukan niyang tawagan si Renz. Hello. Hi babe. Miss na kita. Pasensya na't kailangan ko lang mag-isip-isip. Nag-usap sila ng matagal at sinubukan niya maging extra sweet para kumbinsihin ang sarili niya na si Renz talaga ang gusto niya. Pagkatapos nilang mag-usap ay tiningnan ni Jenica ang kanyang phone. Walang missed call o text na nanggaling kay Ann. Walang kahit ano na nanggaling kay Ann. Ang biglaang katahimikan na yun ni Ann ang lalong nagpagulo kay Jenica. Naramdaman niya ang isang pangungulila na hindi niya naramdaman noon. Noong umalis si Ann 5 taon nang nakalipas, hindi siya nag-alala. Alam niya kasing babalik siya. Ngayon ay umalis si Ann nang walang paalam. Nagbigay ng space bilang respeto. At ang espasyong yon ang nakasakit kay Jenica. Bakit ko hinahanap ang taong nagpaalis sa akin sa comfort zone ko? Nagsimula siyang maglakad sa dalampasigan. Sa dilim ay naisip niya ang sinabing kataga sa kanya ni Ann. Ako ang takot na pilit mong itinatago sa isang pagtingin. Sa wakas ay naintindihan na niya ngayon. Ang safe na buhay niya kay Renz ay ang pader niya para hindi niya maramdaman ang kaba na hatid ni Ann. Ang kaba na ang ibig sabihin ay ang totoong emosyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Jenica, may rider na dumating. May pinabibigay na sobre para sa kanya at galing ito kay Ann. Nanginginig ang kamay ni Jenica nang buksan niya ang sobre. Hindi na ito tula, kundi isang simpleng liham. Binasa ni Jen ang liham na ito at ganito ang nakasulat. Napakalinaw ng salita mo. Kaibigan lang. Hindi ko nahahamakin ang desisyon mo. Mahal kita at dahil mahal kita, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan na gusto mo, Jen. Uuwi na ako sa probinsya o sa abroad. Hindi ko kayang panoorin na may iba kang kasama. Hindi ko kaya na kaibigan ka lang. Mas masakit yun sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ang flight ko. Ang huling kanta ko para sa iyo ay ang katahimikan. Huwag mo na akong hanapin. Hanapin mo ang sarili mo. Maraming salamat sa lahat ha. Salamat at minsan ako ang naging hangganan mo. Nagmamahal, Ann. Sa pagbasa ni Jen sa huling salita, naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib niya. Hindi ito sakit ng paghihiwalay. Ito ang sakit ng pagkawala ng tunay na pagkakataon. Hindi si Renz ang problema. Ang problema ay ang pagtanggi niya sa sarili niya. Ang pagmamahal ni Ann ay totoo. Ang takot niya ang hindi. Hindi! Sigaw ni Jenica na halos maluha-luha. Hindi! Hindi siya halis! Dali-daling nag-impake si Jenica. Nag-iwan siya ng mensahe sa resort owner at sumakay sa pinakamabilis na taxi pabalik sa Maynila. Habang nasa kotse, agad na tumawag si Jenica kay Renz. Hindi niya kayang makipaghiwalay sa text o sa call. Renz, kailangan nating mag-usap pag-uwi ko. Handa ka na ba? Mahina niyang tanong. Oo, Jen. Ano ba yan? Bakit parang seryoso ka naman? Sagot ni Renz. Renz, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa akin. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Hindi ko alam kung sino ako at hindi ko alam kung ano ang gusto ko. At hindi ito patas sa iyo. Sa pag-amin niya ay kahit masakit, gumaan ang pakiramdam niya. Dumating si Jenica sa bahay at nagmamadali siyang nagpalit. Nahanap niya si Ate Lani sa sala. Ate Lani, si Ann, umalis na siya. Aalis siya papuntang abroad. Kailangan ko siyang abutan. Hawak ni Jenica ang liham ni Ann. Oh, ano?
Gulat na tanong ni Ate Lani. Ate, wala na akong pakialam sa kung ano man ako. Kung straight man ako o hindi. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala si Ann. Hindi ko kayang mabuhay na walang kaibigan na gano'n ang pagtingin sa akin. Kaibigan na totoo. Kailangan ko siya. Naintindihan ni Ate Lani ang ibig sabihin ng kapatid. Hindi ito tungkol sa label ng pag-ibig, kundi tungkol sa esensya ng pagmamahal. O teka, nasaan ang flight niya? Anong oras ba? Tanong ni Ate Lani. Sinabi ni Jenica ang oras at ang terminal. Nagmamadali silang lumabas. Pagdating sa airport terminal ay tumakbo si Jenica sa departure area. Nagtanong siya sa counter. Huli na. Pasakay na ng eroplano si Ann. Nawala ng pag-asa si Jenica. Napaupo siya sa isang upuan. Umiiyak. Pakiramdam niya ay huli na. Huli na siya. Hindi na niya naabutan si Ann. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay hindi inaasahan na biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Jenica! Lumingon siya. Nandoon si Ann. Nakasandal sa pader, hawak ang backpack niya, hindi pa nag-check-in. Ann! Hindi ka pa umaalis! Tumakbo si Jenica at niyakap si Ann na mahigpit, na parang huling yakap na nila. Kasi may nakalimutan ako, Jenica. Sabi ni Ann na nakangiti. Nakalimutan kong kunin yung final shot ko para sa project ko. Wala akong pakialam sa project mo. Bakit ka aalis? Hindi mo ako pwedeng iwan. Sabi ni Jenica habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Hinarap ni Ann si Jenica. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Jen, kailangan ko. Hindi ako pwedeng maging dahilan para maging fake ka. Hindi! Ano ba sinasabi mo ha? Hindi ka dahilan, Ann. Ako yung dahilan. Ako yung tanga. Matagal na ako naliligaw at ikaw lang ang mapa ko. Ang hangganan ko ay yung takot ko. Hindi ko kailangan ng lalaki. Kung ang kaluluwa ko ay hinahanap ang koneksyon na ibinibigay mo. Niyakap ulit na Jenica si Ann at sa pagkakataong ito, mas matindi ang yakap. Wala nang hangganan yung pagkakaibigan natin, Ann. Wala na. Hindi ko alam kung ano tayo, pero alam kong hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Simulan natin ulit, na walang label, na walang takot. Ngumiti si Ann. Ang luha sa mata niya ay parang kaginhawaan. Iniyakap niya pabalik kay Jenica yon. Mas matindi at mas matagal. Hindi na ako aalis, Jen. Dito lang ako. Hintayin natin kung saan tayo dadalhin ng kwento. Sa gitna ng ingay ng terminal, ang yakap nilang yon ay ang pinakatahimik na sandali. Ang hangganan ay nalampasan na. Hindi na sila tumatakbo. Magkasama silang haharap sa totoong pag-ibig na matagal na nilang itinatago. The end.